Binago ko ang lock habang wala ako. Ganun lang. Walang paalam, walang tawag, walang paliwanag. Nakatayo ako sa harap ng aking sariling veranda, sa aking sariling bahay, sinusubukan ang susi na hindi na bagay. Naririnig ang matigas na click ng bagong lock na mas malinaw kaysa sa anumang salita. Parang sinasabi ng lock na iyon sa akin, hindi ka na welcome dito. Parang sinasabi nito, hindi na ito ang bahay mo. Pero ito pa rin ang bahay ko. Diyos ko, ito pa rin ang bahay ko. Ang hangin sa huling bahagi ng Abril ay mainit pa rin gaya ng dati, hindi malamig. Pupunta lang ako ng weekend sa Baguio para bisitahin ang pinakamalapit kong kaibigan, si Tita Gloria. Bagong nagdaan siya ng mahirap na taglamig doon, nawala ng kapatid, at nagkaroon ng matinding pneumonia, halos hindi na nakaligtas. Kailangan niya ako. At ako, kahit hindi ko aminin noon, kailangan ko ring magpahinga ng kaunti. Ilang gabi na natutulog nang walang naririnig na yapak sa kisame, walang naaamoy na matapang na pabango ni Lea sa bawat pasilyo, walang pakiramdam na parang estranghero ako sa bahay na binayaran namin ni Lolo Jose nang buo mahigit 20 taon na ang nakalipas. Bago ako umalis, tumawag ako. Nag-iwan din ako ng note sa mesa sa kusina. Bablik ako bago tanghali ng linggo. Ingat ka, Maria. Walang drama. Simpleng mensahe lang ng isang taong akala pa rin niya miyembro siya ng pamilya. May upuan pa rin sa hapagkainan ng pamilya. May karapatan pa rin sa mga dingding na yumayakap sa kanya. Sinubukan ko ulit ang susi. Hindi pa rin bumubukas. Noong una, akala ko ninakaw, kaya pinalitan ng lock para sa kaligtasan. Pero nakita ko ang maliit na white sticker malapit sa hawakan ng pinto, mahina sa liwanag ng umaga. Fill lock installation, Friday, 3:15 p.m. Biyernes kinabukasan pagkatapos ko umalis. Wala pang 24 oras. Tinanong ko ang doorbell, walang sumagot. Kumatok ako, then doorbell ulit. Tahimik pa rin. Ang mga gumamela ko ay sobrang putol, parang maliit na buto sa hagdan. Ang mailbox ay may dent pa rin mula nang tinamaan ng plastic ball ni June noong 1995. Ang hagdanan sa harap ay nakasandal pa rin sa isang gilid, may putik, at nakasulat pa rin, "Welcome home." Bahay. Humakbang ako paatras, tiningnan ang bintana. Nakasara ang kurtina, tahimik sa loob. Tiningnan ko ang phone, walang missed call, walang text. Tinawagan ko si June. Tumunog ng 4 bago voicemail. "June, si nanay ito. Kakauwi ko lang galing kay Tita Gloria. Hindi ako makapasok sa bahay. Pinalitan na nila ang lock. Siguro may mali. Tawagan mo ako." Binaba ko. Naghintay ng 5 minuto, then 10. Tinawagan ulit. Walang sumagot. Pagkatapos ng 20 minuto na nakaupo sa lumang Toyota ko sa driveway, nanginginig ang kamay hindi dahil sa lamig kundi sa hindi makapaniwala. Nag-drive ako sa paligid ng block, just in case. Baka namili si June ng gatas. Baka nag-gym si Leah. Baka maling akala lang lahat. Pero hindi dahil pagbalik ko, ang itim na makintab na Honda Civic na tinulungan kong bilhin 2 taon na, ang nakalipas ay nakapark ng maayos sa driveway na kami ni Lolo Jose ang naglagay ng bricks noong matapos bayaran ng bahay. Bumaba ako ulit, kumatok, doorbell, walang sumagot. Noon, nakatayo sa mainit na hangin ng tanghali, naintindihan ko. Hindi biglaan gaya ng sampal, kundi dahan-dahan gaya ng malamig na tubig na sumisipsip sa buto. Hindi aksidente ito. Ito ay desisyon, isang hangganan na iginuhit ng iba sa bahay na nakapangalan pa rin sa akin, sa batas at sa espiritu. Hindi ako umiyak. Sana makaiyak ako para mailabas lahat ng sabay para malinis. Pero hindi. Nanatili ako, pinabayaan ng sakit na lumubog gaya ng alikabok, then sumakay sa kotse. Nagpark ako 2 block ang layo. Wala akong ibang pupuntahan. Si Tita Gloria ay mahigit 3 oras ang biyahe. Hindi ko pa gustong magkwento. Hindi pa gustong marinig ang labanan mo o mas masama, sabi ko na sa anyo, ay taunda. Kailangan ko ng oras mag-isip. Nung gabing iyon, natulog ako sa upuan ng driver o sinubukan. Matigas ang tuhod, masakit ang leeg, 2:00 ng madaling araw kailangan kong mag-drive sa 24-hour gas station para makagamit ng banyo. Bumili ako ng walang asukal na kape na hindi ko naman gusto para lang hindi ituring na walang tirahan. Ang batang lalaking staff,
siguro kasing edad ng apo ko kung meron ako, ngumiti ng friendly. Halos umiyak ako doon lang dahil may nakakita sa akin. Hanggang 6:00 ng umaga, nagpark ulit ako malapit sa bahay. Kulay rosas kahel ang langit. May hamog sa damo, then bumukas ang ilaw sa bahay. Nakita ko sa windshield si Leah na lumabas sa veranda na nakasuot ng silk robe, hawak ang tasa na binigay ko sa kanya noong Pasko, noong nakaraang taon, yung may Queen Bee. Tumingin siya sa damuhan, then pumasok ulit. Ganun lang, sapat na. Hindi galit, hindi rin malungkot, klaro lang at tapos. Nag-drive ako palayo nang hindi hinawakan ng phone, pero alam ko na kung ano ang gagawin ko. Hindi kailanman malaki ang bahay. 3 kwarto, isang master bathroom at isa pa, mababang kisame, lumang pintura sa dingding. Hindi ko kailanman pininturahan ulit, pero puno ito ng higit na buhay kaysa sa karamihan ng mansyon na nakita ko. Binili namin ito noong 1978. Ako at si Lolo Jose, noon ay sapat lang para sa down payment at may buhat pa si June na toddler sa balakang. Noon ay avocado pa ang kulay ng kusina, madalas kalawangin ng tubo, pero kanlura ng backyard at ang Nara tree sa harap ay dilaw ang dahon tuwing tag-init. Sa akin, sapat na iyon. Namatay si Lolo Jose mismo sa veranda, hindi metaphor. Totoo, isang Martes na hapon, umiinom ng pangalawang tasa ng kape. Nakatiklop ang dyaryo sa kandungan, 9:00 pa lang ng umaga. May dala akong toasted bread, reading glasses sa kamay. Nang mapansin ko, huli na. Iyon ay 12 taon na ang nakalipas. Mula noon, nagsolo ako. Hindi dahil gusto, kundi ganun ang buhay. Noong una, akala ko mas madalas dadaan si June. Dumaan naman, ilang linggo bawat beses hapunan, excited ang boses gaya ng may mahalagang naalala. Then promosyon, trapik, unti-unting nagbago ang tono. Nag-asawa siya kay Leah 3 taon pagkatapos mamatay si Lolo Jose. Babaeng mataas ang cheekbones, matatalas ang salita, madalas magpalit ng trabaho. Branding, puro slides at nagtuturo kung paano magmukhang mahal. Hindi niya gusto ang bahay na ito, halata agad. Sabi niya, masikip ang kusina, creaky ang sahig, gaya ng horror movie, amoy lumang tela ang bahay. Ibang sabihin, amoy ako. Ilang taon una, nakatira sila sa mamahaling kondo sa Makati, puro salamin at eco. Pero nang magbawas ng tao ang company ni June at unti-unting nauubos ang freelance ni Leah, kailangan nila ng bridge. Ganun ang termino ni June nang tumawag. Temporary lang po, ilang linggo, pinakamarami ilang buwan. Nag-alangan ako. Nag-alangan talaga pero sinabi niya, tulungan mo lang ako this time po at sapat na yon. Kahit ano hingin niya, handa ako. Linggo sila lumipat. 4 na maleta, 2 bag ng damit, flat screen TV na walang dingding para isabit. Tahimik si Leah sa akin noon. Busy siyang utusan si June kung saan ilalagay ang desk, kung saan ang air purifier, kung aling kwarto ang kailangang depersonalize muna. Hindi niya tinanong ang opinyon ko. Noong gabing iyon, nakita ko ang wedding album namin ni Lolo Jose na nakatago sa cabinet sa hallway. Nasa shelf yon mahigit 20 taon. Humingi ng paumanhin si June. Medyo lang. Gusto lang niya mas komportable po. Sabay kamot sa ulo. Komportable naman na po anak, sabi ko. Ngumiti siyang awkward. Oo, pero mas modern. Iyon ang simula. Unang linggo, inayos nila ang living room. Pangalawang linggo, pinalitan ang kettle ko. Sa pangatlong linggo, hindi na ako naglalagay ng gatas sa ref dahil vegan si Leah at nakakairita raw sa kanya ang amoy ng cow's milk. Nagsimula akong maging parang boarder. Hindi, mas masama, parang bisita. Tinatawag niya akong Tita Maria, hindi nanay, hindi lola. Parang tawag sa kapitbahay or para tumahimik ang aso. Nang magreklamo ako kay June, dinismiss niya. Ayaw niya sa formalities anak. Hindi formalities, sabi ko. Pamilya. Pero totoo, pinahintulutan ko silang tumira. Pinagbigyan ko. Nagluto ako. Naglinis. Binabaan ko ang aircon dahil madalas migraine si Leah sa tuyot mainit. Tumigil ako sa panonood ng crime show sa gabi dahil gusto niya tahimik para mag-meditate. Akala ko, marahil lang, na mapapalapit nito si June sa akin, na makakahanap kami ng common rhythm. Pero karamihan,
Palihim lang akong lumilipat mula kwarto sa kwarto, dala ang katahimikan ko gaya ng tray na takot mahulog. Naalala ko ang gabing narinig ko silang magbulungan sa kusina. Lagi niyang iniiwan ang plato sa lababo. Mahinang sabi ni Leah. Sanay na siya, nagmumble si June. Magulo ang bahay, bad energy. Sinusubukan naman niya. Hindi sapat ang subok. Nakatayo ako sa kabilang dingding, basang-basang kamay sa sabon, nilunok ang salita ko gaya ng mapait na gamot. Pagkatapos noon, hindi na ako masyadong natutulog, pero nanatili pa rin. Akala ko temporary, na makakahanap sila ng bagong kondo, lilipat, magpapasalamat sa akin, at mababawi ko ang bahay ko. Ang bahay na pwede kong magtsinelas sa kusina at mag-iwan ng unfinished puzzle sa mesa. Pero lumipas ang oras, walang nagbago. Then tumawag si Tita Gloria, namatay ang kapatid niya, ubo ng ubo. Pwede bang umakyat si Lola sa'yo ilang araw? Mahina ang boses niya gaya ng hangin. Tiningnan ko ang calendar, tiningnan ang tablecloth ng bisita. Tiningnan ang tsinelas ko na nakatago sa ilalim ng sofa. Pwede naman, sabi ko. Umalis ako ng Biyernes umaga. Hapon ng Biyernes pinalitan nila ang lock. Pinalaki ko si June sa bahay na ito. Natuto siyang maglakad sa hallway sa pagitan ng kusina at living room. Unang salita niya sa breakfast table. Papa! Itinaas ang kamay kay Lolo Jose, ngumingiti ng parang puputok ang mukha. May nunal siya sa likod ng kaliwang tuhod na hinahalikan ko tuwing paliliguan ko siya. Kapag natatakot sa kulog, sumisingit siya sa kama namin, maliit na daliri nakakabit sa sleeve ng nightgown ko gaya ng anchor. Hindi ko nakalimutan kahit ano. Pero parang sa daan, nakalimutan niya. Sabi noon ni Lolo Jose, si June ay magpapasakit sa'yo isang araw, Maria. Marami siyang hangin, kaunti ang ugat. Ngumiti ako, kinuha ang dish towel para hampasin siya. Huwag magsalita ng masama. Mahal niya tayo, sabi ko. Mahal niya ang ibinibigay natin, sagot niya. Isang araw makikita mo ang pagkakaiba. Unang nakita ko ang pagkakaiba ng 18 anyos si June at dinala si Leah sa Sunday lunch. Hindi siya tumulong magligpit ng plato. Hindi tinanong ang garden ni Lolo Jose o ang bagong kurtina na tinahi ko. Hindi tiningnan ang lumang picture sa dingding. Sa halip, pinuna ang amoy ng adobo. Ang bango, pero hindi compliment. Then tinanong kung may buko juice ba. Nahiya ako, parang marumi ang kusina ko, hindi sapat ang pagkain. Tumingin si Lolo Jose sa akin sa ibabaw ng mesa, umiling ng mahina. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Pero in love si June. Tuwing magsalita siya, parang bata na nanonood ng magic ang mata niya. Wala akong sinabi. Ayaw kong maging kontrabidang ina. Akala ko kailangan lang niya ng oras. May sobrang oras siya. Nagkasal sila sa resort sa Tagaytay. Lavender tables, string quartet, hanging glass jars sa puno gaya ng lifestyle magazine. Suot ko ang green Auday na inimpok para sa special occasion. Umupo sa tabi ng bakanteng upuan ni Lolo Jose at ngumiti hanggang sumakit ang panga. Hindi sila direktang humingi ng pera. Pero 2 buwan bago ang kasal, dinala ni June ang folder at ang tingin na ginagamit lang kapag may gusto. Konting tulong lang po para mabawasan ang stress. Ang tono mula mainit ay naging duty gaya ng checkmark. Minsan, hello po, tumawag lang para kamustahin. Pero palaging may hurried voice sa background. Meeting, deadline, mahinang signal, then tahimik. Sinubukan kong huwag masyadong magmalasakit. Then dumating ang mga hiling ng pera, short-term difficulty, unexpected expenses, delayed contracts. Simula maliit, bayaran ng car insurance this month, then lumaki. Binayaran ko ang credit card nila nang mag-stack ang interest. Nagpadala ng grocery money just in case. Binayaran ng accountant ng late magbayad ng tax. Bawat beses, nangako si June na babayaran. Bawat beses, sabi ko, hindi kailangan at totoo iyon. Ang hindi ko sinabi ay umaasa akong magkakaroon ng says ang tulong na iyon. Na isang araw sasabihin niya, salamat po sa lahat. Sa halip, ito ang natanggap ko. Bagong lock sa bahay kung saan tinuruan ko siyang maglakad. Tahimik na bahay sa Sunday afternoon. Voicemail na hindi sinagot. At manugang na hindi talaga gusto akong naroon mula pa noon. Naalala ko ang isang pag-uusap kay Leah, hindi matagal pagkatapos nilang lumipat. Nagbrew ako ng kape. Hinawakan niya ang tasa,
Inamoy, then ibinaba. Pour over lang ako, tita. Ngumiti ako. Pwede bang mag-brew ako ng tea? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ng tingin na ginagamit ng mga babae para mag-assess ng hindi mabait. Alam mo ba, tita, hindi nakakalungkot, pero ang bahay na ito, stuck. Stuck? Oh, parang frozen in time. Gaano ka nakatagal dito? Mahigit 45 taon. Exactly. Ngumiti siya gaya ng nakascore. Tumingin ako sa paligid. Lace curtains, old wooden floor, embroidered frame sa dingding, love grows best in little houses. Oo, marahil stuck talaga, pero akin. Wala akong sinabi. Tumango lang. Marahil. Ang gusto kong sabihin, dapat sinabi. Siyempre stuck sa oras dahil ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko nangyari sa mga dingding na ito at hindi ko kailangan ng higit pa. Pero tumahimik ako dahil ayaw kong maging mahirap kay June. Akala ko marahil magiging soft siya. Marahil makikita niya na hindi ako threat, na gusto ko lang tratuhin bilang tao. Sa halip, nalock ako sa labas gaya ng tenant na delayed sa bayad. At ang pinakamasama, hindi siya ang gumawa. Pinahintulutan niya siya. Noong unang gabi nilang lumipat, nagluto ako ng kare-kare. Mukhang corny, pero ang maliit na details ang natitira. Gaano karaming peanut ang ginamit ko, kailan inalis sa oven. Inayos ang mesa ng cloth napkin gaya ng Sunday kahit Martes lang. Naglight pa ako ng kandila. Gusto kong maramdaman ulit ang family. Kumain si Leah ng isang subo, medyo itinulak ang plato, tinanong kung may vegan option. Walang sinabi si June, nagbuhos lang ng tubig sa kanya at nag-shift sa stocks gaya ng walang nangyari. Dapat iyon ang sign. Pero kapag bumabalik ang anak, kahit malaki na, may bahagi sa'yo na iniisip na second chance iyon, chance na kailanganin ulit, makasama sa breakfast, marinig ang kwento ng araw nila. Kahit temporary, paulit-ulit na sinabi ni June, temporary lang po. Pero ang temporary ay naging weeks, months, at unti-unting nawala ang boundary kung kanino talaga. Una, inayos ko ang gamit ko para magbigay ng space. Pinagbigyan ko ang 2 drawer sa living room. Then hiniling nila ang master bedroom. Mas maganda ang liwanag at malapit sa bathroom po. Pumayag ako. Iyon ang kwarto namin ni Lolo Jose ng 38 taon, pero hindi ako nakipagtalo. Sinabi ko sa sarili, walls lang naman. Susunod ang kitchen cabinet. Then closet, then bookshelf. May book si Leah na white cover gold letters. Minimalist, tawag niya. Ang books ko folded corners, cracked spine dahil binabasa. Hiniling niya, itago ang mga hindi match sa aesthetic, ibig sabihin lahat. Nagbox ako at inilagay sa attic. Kusina rin. Noisy ang red kettle ko. Space-consuming ang baking tray. Dinala niya ang malaking blender gaya ng spaceship at nilinis ang iba. Nakita ko ang gamit ko sa box na donate. Tahimik pa rin ako. May isang hindi ko makalimutan. Maliit lang, gaya ng needle prick pero patuloy ang dugo. Pumasok ako sa living room na may hawak na tea, nakaspread si Leah sa sofa na naka-leggings at robe. Hindi siya tumingin. Pwede bang kumatok muna, tita? Kumatok? Bago pumasok, nagme-meditate ako. Nakatayo ako doon, lumalamig ang steam sa kamay. Noong gabing iyon, nagsimula akong manatili lang sa kwarto ko. Sinabi ko sa sarili mas madali ganon. Nagbasa ako sa kama, kumain ng tahimik kahit crime shows sa tablet na may headphones. Hindi na akin ang bahay. Parang hiniram ko lang at hindi marunong humiram. Minsan iniwan ko ang tsinelas malapit sa sofa. Kinabukasan, nakaayos sa labas ng main door, parang hinintay para itapon. Iba pang beses, nagluto ako ng lugaw 7:00 ng umaga, ginagawa ko iyon araw-araw sa loob ng maraming taon. Bumaba si Leah sa stairs, kunot ang noo. Kailangan ko ng tahimik sa umaga, part ng wellness routine ko. Halos tumawa ako pero hindi. Humingi ako ng paumanhin sa kanya sa sarili kong kusina. Nagsimula rin siyang ayusin ang mail, pinahintulutan ni June. Isang araw nakita ko ang pension letter ko na nabuksan. Tinanong ko, shrug lang niya. Akala ko, need i-monitor together. Together, gaya ng isang household kami, maliban na hindi ako kasama. Parang ako ang lumang orasan sa hallway, nostalgic, pero hindi gusto panatilihin.
Isang beses lang siyang ngumiti nang totoo sa akin nang sabihin kong pupunta ako kay Tita Gloria ilang araw. Wow, ang galing! Bright ang mata niya. Mag-breathe ng fresh air ka, tita. Walang lake ang bahay ni Tita Gloria, sabi ko. Simpleng 2-bedroom lang sa Baguio. Maganda pa rin, ngumiti siya gaya ng binigyan ko ng vacation ticket. Sinabi ko rin kay June, courtesy lang. Sabi niya, ang ganda po. Nasa gitna ng email. Umaga nang mag-empake ako ng maleta, in-offer ni Leah ihatid sa bus station. Tumanggi ako. Yumakap pa rin siya sa akin, light, social. Pwede kang magtagal, tita, ha? Hindi ko naintindihan ang ibig sabihin niya hanggang umuwi ako at hindi na umikot ang susi. Ang unang napansin ko nang lumipat sila, hindi ang ingay o gulo. Ang kawalan ng care. Nararamdaman mo kapag umaalis ito sa bahay. Gaya ng warmth na unti-unting lumalabas sa door crack hanggang una ay mag-jacket ka lang. Then isang araw, napansin mo nang malamigan ka na sa loob ng weeks, simula sa maliit. Ang lumang armchair ni Lolo Jose, leather-patched, dent sa left armrest, biglang nawala sa living room. Inilagay ko sa garage, sabi ni Leia. Hindi match sa layout. Walang nagtatanong sa akin, sagot ko. Iniling niya ang ulo ngumiti gaya ng nurse na humahandle ng confused patient. Akala ko clear na. Kailangan namin ng space. Then ang rugs. Ang bamboo entry rug ay tripping hazard. Ang old sunflower bathroom mat ay unhygienic. Unti-unti, naging showroom ang bahay ko. Lahat ng desisyon ginawa sa paligid ko, hindi kasama ako. Parang ako ang lumang furniture sa corner, plant na hindi dinidiligan, pero hindi pa tinatapon. Sinubukan kong kausapin si June maraming beses. Una, naka-laptop siya. Naghintay ako hanggang tumingin siya, pagod ang mata, tight ang lips. June, simula ko. Pwede bang mag-usap tayo? Pakiramdam ko naglalakad ako sa eggshells. Huminga siyang maikli. Po, stressful ngayon. Sinusubukan naming mag-survive pero ginagawa mong personal lahat. Personal ako, bahay ko ito. Binangga niya ang laptop ng mas malakas kaysa kailangan. Nagpapasalamat kami, pero alam mo ba gaano ka-stress si Leah? Sanay siya sa structure, order, sinusubukan niya sa pamamagitan ng pag-alis sa akin sa picture. Hindi ko sinabi iyon. Tumango lang ako, nakapigil ang labi. Pangalawang beses sinubukan ko ulit. Kailangan mong intindihin ang isang bagay, umupo ako sa harap niya sa dining table. Hindi ako bisita dito. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatira ako dito, patuloy ko. Bahay ko ito, bahagi mo rin, pero hindi ko tatanggapin na tratuhin akong intruder. Kung gayon, huwag kang kumilos gaya ng intruder, boses mula sa kusina. Hindi man lang tumingin si Leah mula sa juicer. Sabi niya ng kalmado gaya ng weather report. Natigilan ako at si June hindi niya inayos, hindi niya ipinagtanggol ako. Gumalaw lang ang upuan at bumulong, "Everyone calm down." Calm down. Dalawang salita na ginagamit para patahimikin ang babae. Noong gabing iyon umiyak ako sa kwarto. Hindi malakas, hindi dramatic. Tahimik na iyak, pagod, nang mapagtanto walang darating para ayusin. Halos tawagan ko si Tita Gloria pero ayaw kong maawa. Ayaw kong sabihin ng malakas. Pinapalis nila ako. Nakita ko rin sa ref, nawala ang pickled veggies ko, pinalitan ng weird jars ang yogurt. Walang label ko sa kahit ano dahil hindi ako sure kung allowed akong maglagay ng pagkain sa kusina ko. Nang magluto ako ng adobo isang Saturday night, pumasok si Leah, inamoy, then sabi, "May amoy meat?" "Oh," kunot ang noo niya. "Pwede bang magluto ka kapag wala ako, tita? Sensitive ako sa animal smells." Bibig ko nasasagot pero mas mabilis si June. "Saka na po, alam niyo naman sinusubukan niyang mag-vegan." Sinusubukan kong manatiling kalmado, sabi ko. Hindi siya ngumiti. Sa huli, mas maaga akong natulog para iwasan ang tension. Dati late ako, nakaupo sa sofa na may blanket kumain ng biscuits. Ngayon nawawala ako mula 8 p.m. Mga oras din iyon nakikita ko ang mail madalas na bubuksan. Hindi palagi, pero madalas, lalo na bank statements. Mahinahong tinanong ko kay June. Nakita ko ang pension letter ko na buksan. Siguro mistake, maraming mail ngayon. Pero clear na nakapangalan sa akin. Pinailing niya ang kamay.
Huwag kang mag-alala po. Nagsimula akong itago ang financial papers sa box sa closet. Dapat mas maaga akong nag-set ng boundaries, mas malakas na nagsalita, naglagay ng rules. Pero bahagi ko pa rin umaasa na kung maghintay ng sapat, maaalala niya. Alalahanin kung sino ako sa kanya, kung ano ang ginawa ko, gaano karaming gabi ginising ako ng asthma niya, gaano karaming beses nagutom para may baon siya. Sa halip, sinabi niya, huwag kong gawing personal lahat. Then isang umaga aksidenteng narinig ko mula sa hallway, hindi para sa akin. Mahinang nagsalita si Leah sa phone. Next week wala siya sa bahay, tatawagan ko ang Locksmith Friday. Pause. Hindi siya lalaban. Too passive siya. Pause ulit. Gusto ko lang na maging atin ang bahay na ito. Natigilan ako, mababaw ang hininga, parang tibok ng puso para mag-warning. Narinig niyo ng tama mga anak. Noong hapon na yon, nag-impake ako papuntang Baguio. At sa unang beses pagkatapos ng maraming weeks, ngumiti ako dahil akala nila naiintindihan nila ako. Pero hindi pa nila alam kung sino talaga ang na-lockout nila. Hindi pa. Nangyari ito 2 araw bago ang plano kong pag-uwi. Humupa na ang ubo ni Tita Gloria, unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha niya. Nakaupo kami sa veranda, umiinom ng manipis na kape, pinapanood ang mga squirrel na tumatakbo sa hardin. Kwento niya ang tungkol sa memorial ng kapatid, mga lumang himno at kung sino ang dumating na nakasimpleng damit lang. Nakikinig ako, tumango-tango. Pero ang isip ko lumilipad pabalik sa bahay, sa Nara tree sa harap, sa ingay ng sahig na kahoy sa ilalim ng paa ng iba. 5 akong araw doon. Iniwan kong puno ang ref, nakatiklop ng maayos ang tablecloth ng bisita at may note kung kailan ako babalik. Walang banta, walang babala, walang pinto na nakapin, pero hindi sila naghintay. Hindi man lang tumawag. Una, hindi ko sinabi kay Tita Gloria. Pero noong gabing iyon, habang kumakain ng hapunan, biglang lumabas sa bibig ko. Sa tingin ko, palitan nila ang lock kapag wala ako. Mahinang sabi ko habang nagpapahid ng mantikilya sa tinapay. Matatag ang boses ko, pero masikip ang dibdib. Itinigil ni Tita Gloria ang kutsilyo sa ere. Sa tingin mo? Narinig ko siyang nagsalita sa phone. Dahan-dahang ibinaba niya ang kutsilyo. Maria, okay lang yan. Mabilis akong nagsalita na parang gagawin kong totoo. Siguro nagbibiro lang. Dramatic siya. Dramatic ang manugang mo, pero ang anak mo hindi. Kung pinahintulutan niya, hindi siya inosente. Kasabwat siya. Matindi ang salitang kasabwat. Tahimik kami sandali. Ang katahimikan sa pagitan ng matagal ng magkaibigan ay hindi awkward. Pamilyar ito gaya ng lumang sapatos. Bablik ka linggo? Tanong niya sa wakas. Tumango ako. Bago tanghali. Hindi niya pinilit. Nagabot lang siya ng salad at tinanong kung gusto ko pa ng suka. Ganon ang tunay na kaibigan. Maagang maaga akong gumising noong linggo. Tibok na tibok ang puso. 3 oras ang biyahe pa uwi, pero ginawa kong 1.5 oras lang, mahigpit ang hawak sa manibela. Pagpasok sa subdivision, pareho pa rin lahat. Parehong kotse sa kalsada, parehong wind chimes sa unang bahay, parehong pulang tulips ni Aling Kaminsky. Then nakita ko ang bahay ko at ang sticker. Philock Installation. Biyernes, 3:15 ng hapon. Makintab ang bagong hawakan, dayuhan. Umakyat ako sa veranda, sinubukan ang susi, wala. Hindi umiikot. Una, hindi makapaniwala. Then, naguluhan. Then, mas masama. Kalmado. Hindi ang magandang kalmado. Ang kalmado kapag pagod na ang katawan na magpanik pa. Kapag inaayos ng utak ang pagtataksil sa maliit na folder, mabilis na nilalagyan ng label para manatiling matatag. Kumatok ako. Walang sumagot. Doorbell. Walang tao. Nakapark ang kotse nila sa driveway. Nalock ako sa labas ng sarili kong bahay at nasa loob sila. Nanatili ako roon ilang minuto, nakikinig lang, nakikinig sa yapak, sa creak ng hagdan, marahil sa tawa, pero tahimik ang bahay. Bumalik ako sa kotse, umupo sa driver's seat, hindi pa handang umalis. Tiningnan ng phone, walang tawag, walang text. Diretsyong tinawagan si June, voicemail. Hindi ako umiyak, ni isang patak. Tumingin lang sa windshield, naalala ang unang beses na nakita namin ni Lolo Jose ang bahay na ito.
20 taon pa lang kami, si June ay nasa lampin pa. Sabi ng agent, medyo luma, pero ayusin niyo maganda. Ngumiti si Lolo Jose. Kami ang mag-aayos. Ginawa namin. At ngayon, hindi man lang ako makatawid ng pintuan. Hanggang 6:00 ng hapon, nang lumubog ang araw at automatikong bumukas ang ilaw sa veranda, nag-drive ako palayo pero hindi malayo. Nag-park 2 block ang layo. Natulog ako sa kotse noong gabing yon, nakabalot ng lumang travel blanket sa trunk, may tubig sa tabi. Maagang umaga, gumamit ako ng banyo sa gas station at bumili ng kape para lang hindi itanong kung ano yung ginagawa ko. Sigurado akong mukha akong tauhan sa kwentong ayaw nilang marinig. Pag umaga na, bumalik ako sa sulok ng kalye, nagpark kung saan kita ang bahay. Doon ko siya nakita. Si Leah, lumabas sa veranda na nakarobe na seda, hawak ang tasa na regalo ko sa kanya noong nakaraang Pasko, yung may queen bee. Hindi niya ako nakita, pero nakita ko siya. Tumigil siya sa veranda, humigop, tiningnan ang langit na parang pag-aari niya, then pumasok ulit at may bagong-bagong nagbago sa loob ko. Hindi nabali, hindi nasira, lumipat lang. Gaya ng lupa na lumubog sa bagong posisyon pagkatapos ng matagal na pressure. Hindi ako sumigaw, hindi ako tumawag. Ni-rev engine lang at umalis. Pero this time, hindi tumakbo. Pupunta akong ayusin ang sinira niya. At gagawin ko sa paraan ko. Ang locksmith na si Mang Ernie, yung dating nag-aayos ng screen door sa amin. Matanda na, pandak, laging may tool belt, amoy tabako kahit matagal nang tumigil. Gusto siya ni Lolo Jose. Sabi niya, makatarungan ang presyo, hindi madaldal. Iyon ang kailangan ko. Hanap ko ang numero niya sa lumang address book, sa gitna ng recipe ng peach pie at pediatrician na retired na. Akala ko hindi na siya nagtatrabaho, pero sinagot niya. Ernie rito. Hello, si Maria Tanner ito. Tahimik, then mainit na tawa. Diyos ko, kamusta si Lolo Jose? Pumanaw na 12 taon na. Tahimik siya sandali. Sayang, mabuti yon. Oo. May trabaho ba para sa akin, Maria? Nilunok ko. Kailangan ko palitan ng lock. Hindi niya tinanong bakit, tinanong lang kailan. Ngayon, maaga. Punta ako 7 a.m. Binigay ko ang address. Hindi ko sinabing bahay ko, hindi kailangan. Nagpark ako 3 block ang layo, naglakad papunta bago 7. Malamig ang umaga. Basang-basa ng hamog ang damo. Masakit ang tuhod ko gaya ng palagi kapag nagbabago ang panahon. Pero tumayo akong tuwid. Nandoon na si Mang Ernie sa veranda, hawak ang toolbox. Iba na ang itsura, sabi niya, tumango sa bagong hawakan. Hindi bagay sa'yo. Hindi, sagot ko. Hindi siya ngumiti, trabaho lang. Nanood ako sa gilid, nakapaloob ang braso, pinapanood siyang tanggalin ang makintab na modernong lock. Walang kaluluwa gaya ng lahat ng hinawakan ni Leah, at palitan ng matibay na brass lock, may mabigat at puno ng alaala na click. Pagkatapos, binigay niya sa akin ang 2 bagong susi. Gusto mo ba ng pangatlo? Sapat na ang 2. Tinabasan niya ang gamit, then tiningnan ako ng may kuryoso pero may respeto. Okay ka lang ba, Maria? Tumingin ako sa mata niya. Ngayon, oo. Tumango siya at umalis papuntang truck. 7:32 a.m., binuksan ko ang pinto ng sarili kong bahay at pumasok. Iba ang amoy. Lavender soap, mamahaling bulaklak. Nawala pa rin ang pictures ko sa shelf. Ang hand-knitted blanket noong nakaraang taglamig ay nakatiklop sa upuan na parang display, hindi gamit. Pero ang sahig pa rin ay umiingay sa ilalim ng paa ko. Ang orasan sa ibabaw ng ref ay tiktak pa ring mabagal ng kalahating segundo. Ang araw ay sumisikat pa rin sa silangang dingding ng kusina gaya ng tahimik na pangako. Pumasok ako sa master bedroom, binago nila lahat, nawala ang bedspread ko. Pinalitan ng itim na kurtina ang lace ko. May diffuser sa bedside table na nagpapakawala ng amoy na kung ano. Hinugot ko ang plug. Then, sa closet. Ang damit ko nakabox, may label na seasonal donate. Dinala ko bawat box sa garahe, ibinalik ang gamit ko. Mahigit 2 oras bago ko maibalik halos sa dati. Hindi perpekto, pero sapat. Then sa living room. Nakapila ang sapatos ni Leah sa paanan ng dingding na parang maliliit na sundalo. Monogrammed leather suitcase sa dulo ng kama. Silk robe nakasabit sa pinto.
Dinala ko bawat isa sa damuhan. Hindi itinapon, hindi ikinalat, maayos na inilagay, nakahanay sa veranda na parang tindahan. Pagkatapos, mas mataas na ang araw. Isang jogger bumagal sa harap, itinaas ang kilay. Kumaway ako ng mahina, kumaway siya pabalik. Pumasok ako, nagbrew ng tea ko, mula sa box na nakatago sa likod ng cereal. Umupo ako sa kusina, umaangat ang singaw sa tasa, at naghintay. 9:11, nayanig ang hawakan. Then katok, mabilis, walang pasensya. Tita Maria, mataas at manipis ang boses ni Leah. May mali sa lock, buksan mo. Humigop ako, mas malakas ang katok. Tita Maria, buksan mo, bakit nasa labas ang gamit ko? Hindi ako gumalaw. Then ang boses na minsan kong binuhay. Ma, si June. Nasa loob ka ba? Tumayo ako, lumakad sa pinto, binuksan. Maputla ang mukha niya, namumula ang kay Leah. Tiningnan ko silang pareho, then tiningnan ang mga maleta. Hindi labas, mahinang sabi ko. Saan ko? Tita Maria, simula ni Leah. Sobrang OA ito. Matagal at tuwid ko siyang tiningnan. Sobrang OA rin ang magpalit ng lock ng bahay ng iba. Misunderstanding lang, mabilis na sabi ni June, humakbang pasulong. Hindi, sabi ko. Hindi. Tumigil siya, tiningnan ako na parang may bagong nakita. Nilock niyo ako sa labas ng bahay ko, sabi ko. Walang tawag, walang sabi. Iniwan niyo akong parang asong gala. Tahimik. At ikaw, lumingon ako kay Leah. Pinlano mo ito ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko akalain na mag-iingay ka, tita, bulong niya. Hindi ako nag-iingay, sagot ko. Hangganan ito. Hinawakan ni June ang hawakan. Humakbang ako sa gilid pero hindi totally nagbigay daan. Pumasok kayo, sabi ko. Kunin ang natitirang gamit kung kailangan. Tiningnan niya ako. Seryoso ka, ma? Wala pang mas seryoso. Tahimik sila sandali, walang salita pero maraming sinasabi ang mukha. Parang nakagat ng mapait si Leah. Nakatayo siya sa veranda na nakapaloob ang braso, mamahaling sunglasses sa ulo, sapatos na bagay sa basag na semento. Hindi siya sanay na kontrahin, lalo na ng taong akala niya natanggal na niya. Mas masama ang hitsura ni June, hindi galit, kundi gulilat, na parang lumipat ang lupa sa ilalim niya ng 1 pulgada, sapat para yanigin ang tasa ng tea. Ma, mahinang sabi niya. OA ang reaction mo. Dahan-dahan akong tumango, pinabayaan ng salitang mahulog. Hindi ako nakipagtalo, hindi nagalit. Yan ang salitang pinili mo. Kumurap siya. Nilock niyo ako sa labas, patuloy ko. Hindi nakalimutan, hindi misunderstanding. Pinalitan niyo ang lock at akala niyo hindi ako babalik. Yan mismo ang nangyari. Hindi ko itinaas ang boses, hindi kailangan. Step 4, anyos ako natulog sa kotse, gumamit ng banyo sa gas station, uminom ng vending machine coffee. June, yan ang presyo ng katahimikan mo. Yumuko siya. Hindi ko alam kung guilty or inis, pero hindi siya nakipagtalo. Sa tabi, gumalaw ang paa ni Leah. Hindi ko akalain na maaga kang babalik, walang emosyong sabi niya. Sinabi mo linggo, pero hindi sinabi kung anong oras. Sinabi ko bago tanghali. Shrug lang niya na parang dahilan yon, na parang pag-lock sa matanda sa labas ay scheduling issue lang. Pinagbigyan ko kayo, ulit ko. Pero hindi totally. Saan kami titira ngayon? Tanong ni June. Itinaas ko ang kilay. Hindi mo inisip kung saan ako matutulog nang gawin niyo yan. Iba yon, galit niyang sabi, basag ang boses. May bahay ka. Mayroon ako, sabi ko ng matatag. Hanggang Biyernes nang utusan mo ang iba na tanggalin ako rito. Hindi fair. Hindi, sabi ko. Hindi fair. Nag-alangan siya. Hindi ako. May 15 minuto kayo. Dumaan sila sa akin nang walang salita. Mabilis si Leah, tumutunog ang takong sa sahig na kahoy na parang baril. Diretso siya sa kwarto, binuksan ang cabinet, sinimulang tipunin ang natitira. Pinanood ko siyang tiklop ng silk robe na parang hotel staff. Mekanikal, malamig, hindi tumingin sa paligid. Si June naiwan sa hallway. Hindi ko maintindihan bakit ganito katigas ka. Dahan-dahan akong lumingon. Hindi mo maintindihan bakit ayaw kong manatili ang mga taong nagkanulo sa akin sa bahay ko. Pinuka niya ang bibig, then isinara.
Inimbitahan kita noong mahirap, sabi ko. Pinagbigyan ko kayo, binigyan ko kayo ng init, binigyan niyo ako ng katahimikan at pagbubukod. Kuskus niya ang noo. Ma, naalala mo ba kung ilang beses kong sinabi na hindi na ako ang dating ako? Tanong ko. Na parang nawawala ako sa sarili kong bahay. Walang sagot. Alam mo ba kung ilang gamit ko ang nakita ko sa garahe, may label na donate sa sulat kamay niya? Tahimik pa rin. Wala kang sinabi, June. Paulit-ulit, ang katahimikan mo ay choice mo. Lumipas ang minuto sa tunog ng zipper at katahimikan. Bumaba si Leia sa hagdan, bawat kamay may maleta. Magpapadala ako ng tao para sa natitira, sabi niya. Hindi, sagot ko. Tumawag kayo at mag-set ng oras. Narito ako kapag mangyari yun. Hindi mo kami pinagkakatiwalaan? Tanong ni June. Hindi, sabi ko. Hindi na. Una si Leia ang lumabas. Si June na iwan sa pintuan, lumingon ulit. Hindi ito ang paraan ng pamilya sa isa't isa. Matagal ko siyang tiningnan. Hindi, mahinang sabi ko. Hindi nga. Then isinara ko ang pinto. Hindi binagsak, hindi galit na kinandado. Isinara lang. Dahan-dahan akong lumibot sa bahay, hindi nag-check, hinigop lang. Iba ang katahimikan ngayon, hindi masikip, hindi mabigat, payapa pa rin. Nag-brew ako ulit ng tea. Binuksan ang bintana, mahinang hangin. Amoy lavender at kape ang bahay at isang bagay na mas luma, bagay na palaging akin. 11 a.m., nag-vibrate ang phone. Si June. Pinabayaan kong tumunog, pumasok sa voicemail, then text. Ma, pwede bang mag-usap tayo mamaya? Sinusubukan kong maintindihan. Sobrang bilis ng lahat. Hindi ako sumagot dahil hindi mabilis nangyari. Dahan-dahan itong nangyari sa loob ng taon, sa libong maliliit na sandali na pinahintulutan kong mawala ako para mapanatili ang kapayapaang hindi naman totoo. Ngayon, totoo ang kapayapaan, pinaghirapan ko at ayaw kong mawala ulit. Tanghali na, puno na ng araw ang harapan. Nawala na ang mga maleta niya, walang laman ang veranda. Walang monogrammed leather, walang passive perfume sa hangin. Hangin lang, malambot at tuyo, dumadaan sa hagdan kung saan madalas uminom ng kape si Lolo Jose tuwing linggo, malakas na binabasa ang sports section kahit walang nagtatanong. Nakatayo ako sa bintana na may tea, tiningnan ang lugar kung saan dating nakahiga ang maleta ni Leia. Medyo lumubog ang damo. Pansamantalang pasa, babalik sa dati bukas ng umaga. Iyan ang hindi sinasabi tungkol sa mga bahay. Naalala nila ang dating lugar ng baby crib. Ang pwesto ng Christmas tree na palaging nakasandal sa kaliwa tuwing taon. Ang spot kung saan palaging ibinabagsak ni Lolo Jose ang susi kahit inilipat na ang hook. Naalala rin nila ang katahimikan, malamig na balikat, mga buwan na hindi umalingaw-ngaw ang boses mo sa dingding dahil walang nakikinig. Pero palaging binubuksan ka nilang muli kung babalik kang tuwid ang likod at buo ang dangal. Tahimik ang bahay, hindi awkward, payapa. Umupo ako sa hapagkainan na mag-isa sa unang beses pagkatapos ng maraming linggo at hindi ako malungkot. Pakiramdam ko, narito ako. Wala pang isang oras para maibalik sa dati ang kusina. Bumalik sa lugar ang kettle. Ang cookbook sa mesa, nakabukas sa folded page. Ang garapon ng atsara na nakatago ko sa likod ng cleaning supplies, bumalik sa ref. Naglight ako ng cinnamon candle na regalo ni Tita Gloria noong birthday ko. Pinagtatawanan noon ni Leia na amoy airport lounge daw. Naglight pa rin ako, gusto ko. Binuka niya ang bibig, then isinara. Hindi siya masama, mahinang sabi niya. Marahil hindi, pero masama ang ginawa niya sa akin. At pinahintulutan mo? Hindi ko sinasadya, hindi ko rin sinasadyang hindi pigilan. Tumingin siya sa akin sa wakas. Gusto kong ayusin. Ayusin? Mahinang tanong ko. O pakikalmahan lang. Isinara niya ang mata sandali. Tama ka na magalit. Hindi ako galit, sabi ko. Tapos na akong hayaang iba ang magdikta ng kapayapaan ko. Dahan-dahan siyang tumango, humigop ako ng tea. Naayos mo na ang will, di ba? Tumingin ako sa mata niya. Oo, nilunok niya. Inalis mo ako? Hindi, pero nagbago ang automatic. Mula ngayon, kahit anong mana mo sa akin ay base sa relasyong binuo natin, hindi sa pretending na buo pa rin. Namula ang mukha niya,
pero hindi nakipagtalo. Hindi ako mabubuhay ng 10 taon pa na umaasang maalala ng anak ko kung saan siya galing. Sabi ko, kung gusto mo ulit ng bahagi ng buhay ko, simulan mo sa katotohanan at hangganan. Parang may gusto siyang sabihin. Naghintay ako. Sa tingin ko nakalimutan ko kung sino ka sa akin, mahinang sabi niya. Hindi, sagot ko. Inassume mo na makakalimutan ko kung sino ako. Lumipas ang oras. Nang umalis siya, tiningnan niya ang paligid na parang sinusubukang alalahanin. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong pagkatiwalaan ulit. Hindi, sabi ko. Pero pinahintulutan kitang kitain ulit. Nasa'yo na yan. Binuksan niya ang pinto. Tatawag ako soon. Kung seryoso ka, sabi ko, at isinara ang pinto pagkaalis niya. This time, hindi ending, simula. Hindi ako nagmamadali. Lumipas ang 1 linggo, then 2. Walang tawag. Hindi ako naghintay ng phone. Matanda na ako para sa ganong drama. Pero napansin ko ang kawalan, ang katahimikan. This time, hindi masakit. Confirmation lang ng alam ko na. Kapag kumukuha ang mga tao, ang alok na mag-ayos ulit ay parang gawin ulit ang trabaho. Kaya nabuhay ako. Pinutol ko ang gumamela, inayos ang hallway closet, nagpadala ng box ng lumang scarf kay Tita Gloria na may note, masyadong makaluma para sa isa. Tumawag siya, tumawa. Pinanood ko ang mga ibon sa feeder sa labas ng kusina, nagbasa ng library book sa sikat ng hapon. Isang umaga, nag-bake ako ng cookies dahil gusto ko lang. Hindi para sa bisita, hindi para mag-entertain, dahil amoy bahay. Kakaiba kung paano lumuwag ang espasyo kapag hindi ka na nakikibaluktot para iwas sa puna. Bumukas ulit ang mga kwarto, hindi lumaki, totoo lang na parang huminga sila ulit katulad ko. Sa 3 linggo, may dumating na sulat, handwritten. Walang return address, pero ang sulat kamay ang nagsabi. Palaging malakas ang pressure ni June sa ballpen na parang hindi siya naniniwala na dumidikit ang tinta maliban kung pipilitin. Hinawakan ko ang sobre ng 1 minuto bago binuksan. 3 maikling talata sa loob. Ma, tama ka. Pinahintulutan ko siyang magdikta ng lahat. Salita ko, katahimikan ko, pati kung paano kita nakita. Akala ko pinapanatili ko ang peace, pero nagtatago lang ako sa likod nito. Hindi ko isinulat ito para ayusin. Alam ko marami pa akong gagawin, pero kailangan mong malaman na nakita ko na. Lahat. Naalala ko ang boses mo na nagbabasa ng dyaryo. Mga Sunday morning. Ang bahay. Kung may daan pabalik, kahit mabagal, lalakarin ko. Kung wala, naiintindihan ko. June. Binasa ko 2 beses, then 3. Hindi emosyonal, hindi pa, kundi nagulat. Matapat, sa wakas, walang paligoy-ligoy, walang healing. Sinabi lang ang kailangang sabihin. Hindi ako sumagot, hindi noon. Inilagay ko ang sulat sa mesa sa ilalim ng sugar bowl na parang bookmark. Pinabayaan kong lumanghap sa dingding. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko. Si Miriam, ang account manager, sinalubong ako na naka-pale blouse at gray cardigan na pamilyar. Maayos mula sa ugali, hindi sa pagpapanggap. Gusto mo na bang i-finalize ang beneficiary structure ngayon? Oo, sabi ko, at tanggalin ang ilang automatic authorizations. Tumango siya, mabilis na nag-type. Tiningnan namin bawat line, bawat numero. Ang modest pension fund ko, ang bahay, ang maliit na insurance na pinanatili ko sa loob ng maraming taon. Hindi luho, pero sapat. Magdadagdag ako ng language para protektahan ang assets sa dispute, sabi niya, click. Walang joint access, walang ambiguity. Maganda. Nang matapos, pinrint niya ang papeles, pinanood akong pumirma. Pwede bang magtanong? Mahinang sabi niya. Dahil ito sa conflict? Hindi. Sabi ko, ginagawa ko ito dahil tapos na akong maging lone adult sa kwarto. Ngumiti siya. Bihira naming marinig yan. Taya ko nga. Noong hapon na yon, late akong umuwi, tumigil para tingnan ang huling dahon sa ash tree. Malapit na ang Thanksgiving. Lumalamig na sa bawat sulok. Pero hindi masama, totoo lang. Gaya ng hangin na alam kung ano ang susunod at hindi nagpapanggap na iba. Pag-uwi, inilagay ko ulit ang sulat sa kitchen table, binasa ulit, then sumulat ako ng sarili ko, hindi sagot, deklarasyon.
Sa sino man ang makababasa nito, ang bahay na ito ay hindi premyo, hindi transaksyon, hindi temporary shelter hanggang may mas maganda. Hindi second chance para isulat ulit ang kwento ng iba. Ito ang buhay ko sa loob ng mga dingding na ito. Ang mga umaga na pinanood ko ang anak ko, natutong maglagay ng cereal. Ang mga gabi na umupo ako sa tabi ng asawa ko habang nagbabago ang hininga niya. Ang sahig na kinuskus ko gamit ang pagod na kamay at ang pintong pininturahan ko 2 beses gamit ang brush na nalalagas ang balahibo. Kung binabasa mo ito dahil wala na ako, alamin na ang kinatatayuan mo ay hindi lang kahoy at kable. Alaala ito. Pag-ibig na sinubok at nakaligtas. At kung binabasa mo ito dahil pinili kong hindi ka napapasukin ulit, alamin na hindi galit ang nagsara ng pinto. Kalinawan, Maria Tanner. Tinaypi ko ito at inilagay sa folder kasama ang title. Pinabayaan kong makasama ang natitirang bahagi ng buhay ko, tahimik at matatag. Umangat ang hangin sa labas. Nagluto ako ng sopas. Binuksan ang ilaw sa veranda kahit walang hinintay. Nakakandado pa rin ang pinto, pero bukas ang puso ko. Dumating at lumipas ang Thanksgiving nang walang katok. Wala galing kay June, wala kay Leah, wala kanino man na dating tumawag sa bahay na ito na kanila. At totoo akong sabihin, okay lang. Walang turkey, walang folding chairs mula sa basement. Ako lang at mainit na pumpkin soup, cornbread sa oven, at slice ng apple pie na binili ko. Hindi inihurnong dahil hindi ko kailangang mag-effort para sa kasiyahan ng iba. Inayos ko pa rin ang mesa. Isang upuan, kandila, napkin na nakatiklop, hindi malungkot, kundi paggalang sa sarili, sa mga taon, sa babaeng sa wakas na alala kung paano maging. Itinaas ko ang tasa ng tiya kay Lolo Jose. Para sa kapayapaan, malakas kong sabi, sa wakas pinaghirapan. Sumagot ang hangin sa pamamagitan ng mahinang kaluskos ng bintana, sapat para ngumiti ako. Kinabukasan, may dumating na hindi inaasahan. Hindi sulat, maliit na package. Kayumanggi. Walang sender, pero postmark galing Chicago, probinsya ni Leah. Binuksan ko sa kusina, nakatayo sa lababo, hindi sigurado kung ano ang inaasahan. Sa loob maliit na green velvet pouch at sa loob nito gold-plated locket. Manipis, uri na binibili dahil sa sentiment kaysa halaga. Maingat ko itong binuksan. Isang side may picture. Mas bata pa ako, buhat si June sa balakang. Pareho kaming ngumingiti sa isang bagay na wala sa frame. Ang kabilang side blank. Walang note, walang salita, locket lang. Isinara ko ito at inilagay sa mesa sa tabi ng sugar bowl kung saan nakahiga pa rin ang sulat ni June. Hindi ako umiyak, pero nanatili ako ron kasama nito. Kasi ganyan ang gestures, worth lang sila sa susunod na mangyayari. At ang katahimikan, kahit maganda, hindi ka pareho ng pagbabago. Noong hapon na yon, naglakad ako papuntang lake. Mas malamig kaysa akala ko. Tinagusan ng hangin ang jacket pero hindi ako bumalik. Natakdaan ng dahon at katahimikan ng daan, bagay sa akin. Umupo ako sa bench kung saan madalas naming dalhin ni Lolo Jose si June noong maliit. Naalala ko siyang hinabol ang gansa, nadapa sa putik, tumawa na parang hindi kailanman magiging matigas ang mundo. Iniisip ko kung ano ang ibig sabihin ng pagiging ina ng isang tao, gaano karami ang binigay at kung ano ang hindi na mapapatawad. Pag-uwi, chinek ko ang veranda sa ugali, walang laman, payapa, at gusto ko yon. Sa loob, eksakto kung paano ko iniwan. Walang may galaw, walang may inilipat, at iyon ang kahulugan ng lahat. Kinabukasan, tumawag si Tita Gloria. May tanong ako, simula niya, at huwag kang tatawa. Sige, gusto mo bang mag-travel spring next year? Travel? Cruise tour, national parks, senior discount, ikaw at ako. Walang asawa, walang anak, walang sorry. Tumawa ako. Plano mo akong takasan? Hindi, inimbitahan kitang bumalik sa buhay ko. Malakas akong tumawa. Madali. Pag-iisipan ko, sabi ko, huwag magtagal. Noong gabing iyon, naglight ako ng kandila sa bintana. Hindi display, hindi welcome, liwanag lang para sa akin. Para sa mga taon na natitira, para sa babaeng ako bago ang katahimikan at ang mga box sa garahe. Kung nabasa mo hanggang dito, alam mo na ang lesson. Hindi tungkol sa lock o maleta o late na sulat.
Ang alalahanin na hindi mo kailangang utangin kanino man ang pagkawala ng sarili mo, kahit sa anak, kahit sa asawa nila, kahit sa mundong gustong-gusto kang paliitin. Hindi mo kailangang magalit. Hindi mo kailangang sumigaw. Kailangan mo lang tumigil sa pagbubukas ng pinto sa mga taong hindi pa natutong kumatok at mag-light ng kandila sa halip. Para sa kapayapaan, para sa kalinawan, para sa sarili mong hindi mo talaga nawala. Kung may kahulugan sa iyo ang kwentong ito, i-share mo sa mga nangangailangan o mag-comment, binabasa ko lahat. Kahit hindi palaging sumasagot, mas matapang tayo kapag magkasama. Hindi marami, sapat lang para takpan ang veranda at guminhawa ang mga gilid ng mundo. Uri ng snow na nagpapahiwalay ng lahat, kahit sa lungsod. Uri na nagpapaalala na patuloy ang oras kahit sino manatili, umalis, o sino ang matutunan sa huli ang alam mo na palagi. Gumising ako sa katahimikan na hindi nang hihingi ng pahintulot. Nag-brew ng tea, hinila ang kurtina, tiningnan ang puting mundo. May bakas ng paa sa driveway. Hindi bago, hindi inaasahan. Mula sa kalsada hanggang hagdan ng veranda, then bumalik. Walang katok ang may-ari, hindi ko chinek ang kamera. Wala naman ako, naniniwala akong kung talagang kailangan pumasok ng sino man, maghihintay sila. Susubukan ulit, hindi darating at aalis, gaya ng alaala. Tanghali, nag-wrap ako ng mainit papuntang library. Kilala ko doon ng mga tita. Aling Maria, large print section. Palaging maaga ang return. May inabot na package na may ribbon ng isa. Iniwan ito para sa'yo kahapon. Kumurap ako. Iniwan? Sabi importante. Label lang. Para kay Maria, basahin kapag handa na. Sa loob ng libro, collection ng essays. Hindi mamahalin, madalas binasa. Bukas na ang spine, may folded corners, notes sa margins. Sa unang pahina, sulat kamay sa kanan. Kilala ko ang kay June. Pinmark ko ang mga nagpaalala sa'yo. Kung hindi ko mahanap ang tamang salita, siguro may nakahanap na. Walang pirma, ganun lang. Hindi ko binuksan. Hindi noon. Kinlimutan ko sa ilalim ng braso at umuwi sa gitna ng snow. Pagdating, nagbilog ng tubig, inilagay ang libro sa tabi ng upuan, umupo ng matagal tinitingnan ang labas ng bintana, then binuksan, isang essay na doble ang circle. Ang katahimikan ng ina ay hindi pagpayag. Humiga ako. Lumutang ang mga salita gaya ng hininga pagkatapos ng malalim na dagat. Nag-vibrate ang phone sa dusk. Hindi inaasahang tawag. Si Tita Gloria. May tanong ako, sabi niya, at huwag kang matawa. Sige po. Gusto mo bang mag-travel sa spring next year? Travel? Cruise tour, national parks, senior discount, ikaw at tita, walang asawa, walang anak, walang paumanhin. Tumawa ako. Plano mong takasan ako? Hindi. Inimbitahan kitang bumalik sa buhay ko. Malakas akong tumawa. Madali. Pag-iisipan ko, sabi ko, wag magtagal. Noong gabing yon, naglight ako ng kandila sa tabi ng bintana. Hindi para magpakita, hindi welcome, liwanag lang para sa akin. Para sa natitirang taon, para sa babaeng ako, bago ang katahimikan at mga box sa garahe. Kung nabasa mo hanggang dito, alam mo na ang aral. Hindi tungkol sa lock o maleta o huling sulat. Tungkol sa pag-alala na hindi mo utang sa sino man ang pagkawala ng sarili mo, hindi sa anak, hindi sa manugang, hindi sa mundong laging gustong paliitin ka. Hindi kailangan magalit, hindi kailangang sumigaw. Kailangan mo lang tumigil sa pagbubukas ng pinto sa mga hindi pa natutong kumatok ng tama at magpalit ng kandila sa halip. Para sa kapayapaan mo, para sa kalinawan, para sa sarili mong hindi mo talaga nawala. Kung may say sa'yo ang kwentong ito, i-share mo sa mga nangangailangan or mag-comment. Binabasa ko lahat. Kahit hindi palaging sumasagot, mas matapang tayo kapag magkasama.